bahagi ng gawain. Amen. Dalangin ko po na huwag po kayong matulog. Huwag niyo pong kausapin ang inyong katabi. Mag-focus po tayo ngayong umaga sa salita po ng Diyos. Psalms chapter 128. Mga awit, ang kabanata ay 128. Psalms chapter 128. Amen. Meron pong isang babae sa Amerika na ang pangalan ay Emily Wilson. Siya po ang kasambahay ni John Kenneth Galbraith. Si John Kenneth Galbraith po ay isa sa political advisor noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Lyndon Johnson sa Amerika. Isang nakakapagod na araw dahil maraming trabaho, si John Kenneth Galbraith ay umuwi sa kanilang tahanan, gustong humiga at magpahinga. Pero bago niya gawin yon, ay tinawag niya muna si Emily. Amen, yung kanilang kasambahay. At nag-utos na kapag may tumawag na hinahanap siya, si Ken Galbraith, ay huwag siyang gigisingin. Dahil na gusto niya magpahinga. So nagpahinga na. Amen, si John Galbraith. Ilang minuto lang ang lumipas, ay nag-ring ang telepono. May telepono pa po itong panahon na ito. Agad namang sinagot ni Emily. Amen. Ang sabi ng tumawag sa kabilang linya, gusto kong makausap si John Galbraith, si Lyndon Johnson ito. Tumawag ang Pangulo ng Amerika. Amen. Sumagot naman si Emily. Ang sabi niya, siya po ay natutulog ngayon, Mr. President, at siya po ay nag-utos na huwag siyang aabalahin. Sumagot ulit si Lyndon Johnson, ang Pangulo ng Amerika. Basta, gisingin mo siya. Gusto ko siyang makausap ngayon din. Siyempre, Pangulo ito na nag-uutos, di mo ba? Amen? Pero ito po ang nakakamanghang tugon ni Emily Wilson. Ang sabi niya ay ganito, hindi ko po siya gigisingin, Mr. President, dahil sa kanya ako nagtatrabaho, hindi sa iyo. I work for him, not you. Sa kanya ako nagtatrabaho, hindi sa iyo, mahal na Pangulo. Amen? Walang nagawa si Lyndon Johnson at ibinaba niya ang telepono. Pag-isip ni John Galbraith, sinabi naman agad ni Emily na tumawag nga ang Pangulo at gusto siyang makausap. Nagulat si John Galbraith at kinabahan dahil tinanggihan ni Emily ang Pangulo. Kaya agad na tinawagan ni John Galbraith, amen, si President Johnson. Amen? So nanginginig pa siguro si John Galbraith. Hello po Mr. President, papasensya na po kayo. Amen? Pagsagot ni President Johnson, akala ni John Galbraith ay sisermonan siya, pero tuwang-tuwa pa ang Pangulo sa ginawa ni Emily Wilson. At sinabi ni President Johnson kay John Galbraith, tell that woman, I want her here in the White House. Sabihin mo sa babae na yon, gusto ko siya dito sa White House. Yung White House, yung Malacanang. Dito sa Pilipinas. Dahil ang mga katulad niya, ang kailangan ko, masunurin. Sabi ni John Galbraith, kahit sino tumawag, huwag mo akong gigisingin. Sabi ni Emily, okay sir, okay boss. Amen. Kahit presidente, di ba? Hindi ako siya nagtatrabaho, sa kanya ako nagtatrabaho. Ngayong umaga mga kapatid, ako po ay mangangaral sa simpleng paksang ito. Pagsunod. Amen? Madaling pakinggan, pero marami ang hindi nakakasunod. Pagsunod sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga salita. Basahin po natin ang ating main text ngayong umaga. Isang talata lang po ito. Amen? Hallelujah. At ang salin po na kinuha ko ay galing sa Magandang Balita, Biblia. Ganito pong sabi, Psalms 128 verse 1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisin ay sumunod sa kanyang utos. Amen. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Amen. Tayo po'y manalangin ngayong umaga. Magsipo po tayong lahat. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. Ngayong umaga, dinako mo pong bawat isa. Narito kami, O Diyos, upang magpuri, sumamba sa iyo, at mag-aral ng iyong banal na salita. Panginoon, tulungan mo po kami. Anumang gawa ng kaaway, O Diyos, na nakawin ang iyong salita, amin na siyang sinasaway sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon Diyos, magbukas ka ng mga puso't isipan ng banal na Espiritu ang kumilos ngayong umaga, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita. Lalabas kami
Sa umagang ito, may ginawa ka sa aming buhay at tulungan mo kami, O Diyos, sa pangangaral na ito patungkol sa obedience o sa pagsunod. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Mangangaral po ako a matter of obedience. A matter of obedience. Sa Tagalog ay usapin ng pagsunod o kahalagahan ng pagsunod. Amen? Una po natin pag-usapan, obedience is what God seeks. Obedience is what God seeks. Ang pagsunod ang hinahanap ng Diyos sa atin. Amen? Ito po ang dahilan kung bakit ito ang pangangaral ngayong umaga. Pagsunod. Dahil ang pagsunod ang hinahanap ng Diyos sa atin. Alam niyo mga kapatid, kung nagbabasa kayo ng Bible o kung nabasa niyo na ang buong Bible, paulit-ulit na sinabi mula una hanggang dulo, pahina sa pahina, page to page mga kapatid, palaging may utos ang Diyos. At sasabihin niya na sundin siya o ang kanyang utos. Amen? Idinidiin palagi ng Diyos ang pagsunod. Ang hinahanap ng Diyos ay pagsunod. At ang gusto ng Diyos ay pagsunod. Pag binasa niyo to cover, paulit-ulit, laging may inuutos ang Diyos. Amen? Katunayan mga kapatid, sinabi nga sa Ecclesiastes na ang buong katungkulan ng tao dito sa lupa ay sundin ang mga utos ng Diyos. Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. Bakit daw? For this is the duty of all mankind. Amen? Kapag sinabing duty mga kapatid ay gagawin. Amen? Kapag sinabing duty ay anong trabaho mo? Diba? Parang sa security guard. Meron po bang security guard dito? Amen? Diba? Kapag nag-uusap sila, duty ka ba ngayon sa warehouse, pre? Duty ako ngayon. Ako ang magbabantay sa warehouse. So ang duty ng security guard ay magbantay. Ang kanyang trabaho ay magbantay. Ngayon mga kapatid, dito sa ating binasa, ang duty ng lahat ng tao, anuman ang estado mo sa buhay, anuman ang lahing pinanggalingan mo, ang duty ng lahat ng tao ay sundin ang mga utos ng Diyos. Amen. Ito ang katungkulan, ito ang buong katungkulan ng tao. For this is the duty of all mankind. Ang sabi ay, mankind, all mankind, lahat ng tao sa Tagalog. At ang tanong ko ngayong umaga, sinong tao ngayong umaga? Amen. Gusto ko makita yung kamay. Amen. Gusto ko makita yung kamay kasi baka may hindi pala tao dyan. Amen? So malinaw mga kapatid, ang lahat ng mga kaharap ko ngayong umaga ay mga tao. Amen. Mga kapatid, ito raw ang ating katungkulan, ang sundin ang mga utos ng Diyos. The duty of all mankind. Amen? Lalo na sa mga mananampalataya na katulad ko at katulad mo. Bakit? Dahil tayo ang palagi nandito sa church. Dahil tayo palagi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kasama na dito ang mga utos ng Diyos. Amen? Kaya ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, mas hahanapin sa atin o mas aasahan sa atin ng Diyos ang ating pagsunod. Kasi tayo palagi nandito sa church, nakakapakinig ng kanyang mga salita. Amen? Ang totoo mga kapatid, ito ang tunay na ibig sabihin ng maging Kristiyano. Buhay ng pagsunod. Amen? Sabi nga dyan, amen, hallelujah, tatagalogin ko na lang, ang Kristiyano ay maaaring ibuod sa isang salita. Ano yun? Pagsunod. Christian can be summed up in one word, obedience. Ang pagiging isang tunay na Kristiyano ay hindi tungkol sa pakikinig lamang. Nakikinig kayong lahat ngayong umaga. Amen? Amen sa salita ng Diyos. Kundi, ang pagiging Kristiyano daw, o isang tunay na Kristiyano, ay tungkol sa paggawa nito. Andyan pa po ba kayo? Mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ang panawagan sa atin.
Hindi lang makinig ng salita ng Diyos. Salamat, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Subalit ang panawagan sa atin ngayong umaga, sa lahat ng naririto mga kapatid, ay hindi lang tayo makinig, kundi tayo ay sumunod din sa salita ng Diyos. Amen? Kapag binasa niyo po ang bagong tipan, New Testament, paulit-ulit si Jesus na sinasabi yung katagang, follow me. Amen? Narito po ang ilan. Matthew 4:18-19. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niyang dalawang magkapatid. Si Simona na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid na naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Verse 19, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin. Matthew 8:21-22. Isa pa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Verse 22, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Amen? Matthew chapter 9 verse 9. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Amen? Siya tumayo at sumunod sa kanya. So narito mga kapatid, ilan lang ito sa mga tagpo sa Bible na sinasabi ng Panginoon na sumunod sa kanya. Ito ang kalooban ng Panginoon, ito ang gusto ng Panginoon na gawin natin, ito ang hinahanap at tinitignan ng Panginoon sa atin, ito ang calling, ang panawagan ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya, pagsunod sa Panginoon. Amen? Obedience is what God seeks. Ang pagsunod, ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa. Obedience, pagsunod. Amen? Narito po ang tatlong dahilan kung bakit pagsunod ang hinahanap ng Diyos sa atin. Una, mga kapatid, amen? Ang ating pagsunod ay nagpapatunay ng ating relasyon sa Panginoon. John chapter 10 verse 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Ito po ay pagpapakita ng relasyon, relationship. Amen. Ito po ay relationship ng pastol, shepherd, sa kanyang mga tupa, mga sheep. Amen. Lagi po magkasama yun, shepherd and sheep. Amen. Kapag pinag-aralan niyo po ang katangian ng tupa, kilala nila ang kanilang pastol. Kilala nila ang tinig o boses ng kanilang pastol, ng kanilang shepherd. Alam niyo ba mga kapatid, hindi sila, ang mga tupa, sumusunod sa ibang pastol. Ang sinusunod lang nila ay yung kanilang pastol. Kahit marami shepherd sa paligid, amen? Tapos pag tinawag mo yung hindi mo tupa, yung mga tupa, hindi sila susunod. Kilala nila ang boses ng nag-aalaga talaga sa kanila. Kahit marami pang pastol dyan sa gilid, pero pag iba yung boss, ay, hindi natin pastol yan, hindi natin pastol yan, layo tayo. Natatakot yung mga tupa, lumalayo. Pero pag yung shepherd na, yung may-aris talaga sa kanya, di ba? Parang kahit magsabi lang siguro siya ng hello, hello, sisilapit yung mga tupa, uy, yung pastol natin yun. Halika, punta na tayo doon. Amen? Ito po mga kapatid, ang pinapakita sa atin ng Panginoong Hesus sa talatang ito. Pinapakilala niya ang kanyang sarili na pastol at ang mga mananampalataya bilang mga tupa. Amen? Kung talagang kilala natin si Jesus, kung talagang may tunay na relasyon tayo kay Jesus, susunod tayo sa Panginoong Jesus. Kagaya ng mga tupa. Amen? Hindi nila sinusunod ang ibang shepherd, ang ibang Panginoon. Ang sinusunod lang nila ay yung kanilang pastol. Ganon din sa mga mananampalataya. Kung totoong kilala natin si Jesus, kung totoong may tunay na relasyon tayo kay Jesus, susunod tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, di ba? Subukan mong mag-utos ng ibang bata na hindi mo kaano-ano. Boy, halika nga. Hugasan mo yung pinagkainan namin. Ano sa tingin niya yung sasagot ng bata? Sino to? Bakit ako inutusan ito? Hindi ko naman siya kilala. Hindi naman kami magkaano-ano. Tama? O tama? Maliban kung bibigyan mo na 50. Diba? Pero kung utusan mo lang siya, boy, halika. Tapos na kami kumain, pakihugas ka man. Sabi ng bata, sino to? Bakit ako inutusan ito?
Hindi ko naman siya kaano-ano. Amen? Pero, kung ang mag-utos ay tatay mo, gasan mo mga pinggan, pwede mo bang sabihin, bakit naman kita susundin? Tama ba? Sabihin ng tatay, syempre, susundin mo ako dahil anak kita at tatay mo ko. Sasabihin ng tatay, alam ka namang utusan ko yung anak ng kapitbahay natin. Tayo ang magkarelasyon. Anak kita, tatay mo ko, kaya susunod ka sa akin. Ganun lang po kasimple yung ilustrasyon na yun. Bakit ako susunod sa'yo? Kung tunay na may relasyon ka talaga, di ba? Sa isang tao, lalo na sa Panginoon, hindi mahirap sa'yo ang sumunod. Naunawaan po ba? Amen. Susunod ako sa Panginoon. Bakit? Dahil Panginoon ko siya. Amen? Siya ang master ko. Siya ang tagapanguna ko. Amen? Ikalawa, mga kapatid, ang ating pagsunod ay nagpapatunay ng ating pag-ibig sa Panginoon. Una, nagpapatunay ng ating relasyon. Pangalawa, ang ating pagsunod nagpapakita ng ating pag-ibig sa Panginoon. Amen? John 14:15, napakalinaw. Basahin nyo. Kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Amen? John 14:21, tapos 23 and 24. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, amen, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Verse 23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Ngunit, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Mga kapatid, sa tagpong yan, si Jesus Christ mismo nagsasalita dyan. Sabi niya, ang nagmamahal sa akin, sumusunod sa aking salita. Naunawaan po ba? Napakalinaw, di ba mga kapatid? Amen po ba? Hallelujah! Ang sumusunod sa utos ng Panginoon, ang totoong nagmamahal sa Kanya. Ngayong umaga, mga kapatid, itong pangaral, obedience. Mahal ko ba talaga ang Panginoon? Mapapatunayan sa iyong pagsunod sa mga pangangaral na napapakinggan mo. Amen? May tatanong ako ngayong umaga. Amen? Sino sa inyo dito ang may asawa? Huwag mo na ikailan. Sino dito ang may asawa? Thank you, Brother Francis, Brother Ogie. Amen? Lalo na sa mga babae na narito. Amen? Sa lahat po ng may asawa. Amen? Ano ang mas paniniwalaan mo? Yung nagsasabing mahal ka niya? O yung ginagawa niya ang pagmamahal niya sa'yo? Kayong sumagot? Yung ginagawa. Kadrogi. Sister Jewel. Sister Shad. Sister Marian. Yung mga may asawa. Yung ginagawa. Sweetheart, mahal na mahal kita. Sasabihin naman ng babae, puro kasabi ng mahal na mahal mo ko, pero kanina pa kita inutusan na magsahing, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa. Mabubusog pa ako dyan sa I love you mo sa akin. Tama ba? Amen po ba? Amen? Lilinawin ko lang, mga kapatid sa Panginoon, mahalaga pa rin yung pagsasabi ng I love you sa mga may asawa dito. Amen po ba? Ulitin ko sa mga may asawa. Amen? Baka mamaya, ay sabi pala ni Pastor, huwag na magsabi. No! Amen? Hallelujah! Magsasabi pa rin tayo. Amen po ba? Ako, hindi ako umaalis ng bahay. Pag alis ko ng bahay, pag uwi ko ng bahay, lagi akong may halik at I love you kay Rolin. Kasama pa rin yun, yung pagsasabi. Amen? Pero mga kapatid, mahalaga na sabihin natin na mahal natin ang isang tao, pero mas mahalaga na gawin natin yung pagmamahal natin sa tao na yun. Bakit, Pastor? Dahil ang pag-ibig ay napapatunayan sa gawa. Sa pagsunod. Darling, I love you. Hugasan mo nga ito. Ayoko. Handog niya ako, pero
inuutusan ko, di naman niya mahuga. Di ba? Naunawaan niyo, mga kapatid? Ano yung nasabi, mahal niya ako? Simpleng utos, di niya magawa. Amen? Hallelujah. Mga mag-asawa dito, ha? Baka pasimulan niyo ito ng away-awag, ha? Kita mo, sabi ni Pastor, ha? Amen? Alam niyo, mga kapatid, ganoon din sa Panginoon. Hindi natin mapapatunayan ang ating pag-ibig sa Panginoon hanggat hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. Sabi ng Panginoon, Amen, Hallelujah, mahal niya daw ako. Amen, pero hindi ko naman siya makita palagi dito sa church. Amen po ba? Amen. Lord, I love you. Sabi na, bakit wala ka sa church? Amen. Sabi siguro nila praise God, buti nandito talaga ako sa church. Kaya nga ba, mahal ko talaga ang Panginoon eh. Amen. Tsaka alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig, handa yung magsakripisyo. Uy, umuulan! Ay, aatin pa rin ako sa church kasi mahal ko ang Panginoon. Amen. Yung ikaw, di ba? Ako nanliligaw ako noon kay Rolin, kahit umuulan, bumibisita ako sa bahay nila. Kasi gano'n ang umiibig eh. Di ba? Hindi yung, Rolin, hindi ako makakapunta, umuulan. Pag nabasa kasi ako, hinihimatay ako eh. Di ba? Susuungin. Gusto ko makita si Rolin. Kahit ulan pa yan. Amen? Tama ba, mga kapatid? Hallelujah. Kakaano ko naman na dito, pag-ibig. Baka may ikasal next Sunday, ha? Wala pa akong lisensya, ha? Sabi ng Panginoon, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Alam niyo, isa sa utos ng Panginoon, yung palaging pagpunta sa church. Ang ina, sabi ko, isa sa utos ng Panginoon, yung palaging pagpunta sa church. Hebrews 10:25. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin. Huwag daw pababayaan. Ano man ang mangyari, walang sinabing kondisyon. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin. Hindi yan pakiusap, yan ang isang utos. Amen po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, lagi ako sa church. Bakit? Dahil mahal ko ang Panginoon. Amen po ba? Ikatlo, mga kapatid, ang ating pagsunod ay nagpapatunay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Relasyon, pag-ibig, pananampalataya. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, sinong maniniwala lahat ng tao may pananampalataya sa Panginoon? Amen? Lahat ng tao may pananampalataya sa Panginoon. At tama yun. Amen? Katunayan, sabi nga sa Book of Hebrews, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya tama na ikaw ay nananampalataya sa Diyos. Kaya lang ang problema, mga kapatid, pakinggan mo ito. Ang akala at ang pagkakamali ng mga tao sa kapanahunan natin, amen, ang pananampalataya ay salita lang. O sa salita lang. Amen. Yung para bang sasabihin ng tao, nananampalataya ako sa Panginoon, naniniwala ako sa Panginoon, o naniniwala ako na may Diyos. Tapos ayos na yon? No, mga kapatid. Hindi po ganun ang pananampalataya. Amen? Ang totoong pananampalataya ay may gawa. Ulitin ko, ang totoong pananampalataya ay may gawa. Amen? Tignan niyo po ang sabi, James chapter 2, verses 17 hanggang 24. Amen? Basahin po natin lahat. Gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa o walang kasamang gawa. Patay daw yung pananampalataya na yon. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaari magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka ng Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kaya alam niyo mga kapatid, ang mga demonyo sumasampalataya rin sa Diyos. Kaya lang ang problema, mga demonyo pa rin sila. Di ba? Tama ba? Nabago ba sila sa kanilang pagsampalataya lang sa Diyos? Alam niyo ang problema mga kapatid, ang mga demonyo sumasampalataya sa Diyos pero ayaw nila sundin ang utos ng Diyos. Amen? Sino dito ayaw maging demonyo?
kulang ang pananampalataya lang. Amen po ba? Amen. Ano pang sabi? Verse 20, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Verse 22, amen, napakaganda. Dito ay makikita mong magkalakip o magkasama ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap o naging tunay ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid. At tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Maraming taong nananampalataya sa Diyos pero hindi nila sinusunod o ginagawa ang salita ng Diyos. Alam natin ang kwento ni Abraham sa Book of Genesis. Bakit si Abraham ang hinalimbawa dito? Inutusan siya ng Diyos na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Ibig sabihin ng ihahandog ay papatayin si Isaac. Ganun ang kanilang uri ng paghahandog noon. Papatayin, ihahandog. Amen? Hallelujah. At napakahirap nun para kay Abraham. Bakit? Dahil mahal na si Isaac. Amen? Pero nabasa natin, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos nang sundin niya ang utos ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ngayong anak. Alam niyo, walang imig si Abraham. Wala siyang reklamo. Wala siyang, Lord, bakit naman? Wala. Pag binasa niyo sa inyong personal na pagbabasa, Genesis chapter 22, kinaumagahan, kinabukasan, madagang bumangon si Abraham, hinanda niya ang lahat ng kakailanganin. Pupunta sila doon sa lugar kung saan sinabi ng Diyos, ihahandog ni Abraham si Isaac. Amen? Alam niyo mga kapatid, ihahandog talaga ni Abraham si Isaac. Pero buti na lang, pinigilan siya ng anghel ng Diyos. Bakit? Dahil nakita ng Diyos ang tunay, amen, na tunay ang pananampalataya ni Abraham. Nalugod ang Diyos kay Abraham dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, tunay ang pananampalataya nito sa akin. Sinunod niya yung aking iniutos sa kanya. Kaya alam niyo mga kapatid, ang nakakalugod sa Diyos ay hindi lang yung spoken faith. Ang nakakalugod sa Diyos ay yung obedient faith. O spoken lang yung sinabi mo lang, I believe in God. No, nalulugod ang Diyos doon sa obedient faith. Yung pananampalataya na may kasamang pagsunod. Bakit, Pastor? Dahil yun ang tunay na pananampalataya. Ginagawa, sinusunod. Amen? Bakit ako nananalangin? Dahil nananampalataya ako sa Panginoon na pakikinggan at gagawin ng Panginoon yung ipinapanalangin ko. Bakit ako nag-iimbita? Dahil nananampalataya ako sa Panginoon na yung mga iimbitahan ko, iniligtas ng Panginoon. Bakit ako nagbibigay? Dahil nananampalataya ako sa Panginoon, sinabi niya, higit na pinagpalang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen? May papakita akong larawan sa inyo. Amen? Nandiyan yan sa inyong harapan. Ano ang napapansin ninyo? Sa kabilang banda, napakaraming dumadaan doon sa mga nagsasabing, I believe in God! Pero sa kabilang banda, kakarampot, kakaunti, doon lang sa mga sumusunod sa Diyos. Ang tanong ngayong umaga, nasaan ka dyan sa dalawa? Naniniwala ka lang sa Diyos o yung sumusunod ka sa Diyos? Alam nyo mga kapatid, hallelujah, sino kaya sa kanila ang paniniwalaan ng Diyos? Sino kaya sa kanila ang kalulugan ng Diyos? Yung mga naniniwala lang sa Kanya o yung mga sumusunod sa Kanya? Ang sagot mga kapatid, yung mga sumusunod sa Panginoon. Bakit? Dahil sila yung mga totoong naniniwala sa Diyos. Bakit? Kaya nilang gawin yung iniuutos ng Diyos. Amen po ba? Ang pagsunod ay nagpapatunay ng ating pananampalataya. Gagawin ko ito dahil naniniwala ako sa Diyos. Susundin ko ito dahil totoo ang salita ng Panginoon. Amen po ba?
Amen? Kaya ang hinahanap sa atin ngayong umaga, pagsunod. Marahil ngayong umaga, nag-iisip ka, ano ba yan? Bakit pa kasi may utos ang Diyos? Bakit pa kasi kailangan sundin ang utos ng Diyos? Amen? Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Tingin kayo lahat sa akin. Baka kasi may nag-iisip sa inyo, ano ba yan? Puro utos ang Diyos. Amen? Tingin kayo lahat sa akin, mga kapatid ko sa Panginoon. Tingin kayo lahat sa akin. Amen? Pakinggan mo ito. Diba, kung nag-iisip ka ngayon, puro utos ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, walang iuutos ang Diyos na ikasasama mo. Wala. Pastor, inutusan ako ng Diyos, tumalon daw ako sa bit. Hindi yung utos ng Diyos, utos ng diablo yun. Amen po ba? Walang iuutos ang Diyos na ikasasama mo. Amen? Alam nyo kung sino ang napapasama? Alam nyo kung sino ang mga napapahamak? Yung mga sumusuway sa Diyos. At yun ang pangalawa ngayong umaga. The disaster of disobedience. Ang sakuna ng pagsuway. The disaster. Narinig mo na ba yung salitang disaster? Disaster! Maganda ba yun sa pandinig? Disaster! The disaster of disobedience. Ang sakuna ng pagsuway. Alam niyo mga kapatid, disaster ang kahinatnan ng pagsuway sa Diyos. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 15, amen, sabi dito, ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, na mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Naipangaral ko mga kapatid, di ba? Ilang linggo na nakakaraan about curse. Sumpa. Amen? Alam niyo mga kapatid, amen, please, basahin ninyo sa inyong pag-uwi ang buong Deuteronomy chapter 28. Hindi ko na po nilagay lahat. Di ba sinabi lang doon, parang bitin, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Hindi ko na po nilagay. Alam niyo kung bakit? Mula verse 15 hanggang verse 68, inisa-isa, inilathala lahat yung mga sumpa na pwedeng dumating sa tao na sumusuway sa Diyos. Ganon karami. Na kapag binasa natin ngayon, baka abutin tayo ng alauna. Verse 15 hanggang verse 68, lahat, iba't ibang klaseng sumpa. Habang binabasa ko, ayoko nito. Amen? So, narito mga kapatid, ipinapakita dito pa lang sa Deuteronomy 28, sumpa ang darating sa mga masuwayin sa Diyos. Alam niyo, totoo yun mga kapatid. May mga tagpo sa Bible na nag-utos ang Diyos, tapos sinuway nila. Disaster ang kinahinatnan. Sino sa tingin nyo ngayong umaga ang una sa listahan ng mga sumuway sa Diyos? Kilala niyo yun. Kilala niyo yun. Lagi ko ito ini-illustrate. Sino sa listahan, sino ang una sa listahan ng mga sumuway sa Diyos? Kilala niyo yun. Lagi ko itong sinasama sa pangaral. Sino? Sino? Lucifer po. Malapit na. Thank you po. Thank you po. Sino? Sister Marian? Si Adan at si Eva. Adan at Eva ang mga kauna-unahang tao sa balat ng lupa. Amen? Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Pakinggan ninyo, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Verse 17, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. So, utos, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Pero alam natin ang kwento mga kapatid. Alam niyo ba ang kwento? Sumuway pa rin si Adan at si Eva sa Diyos. Kinain nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos na kainin nila. At dahil sa pagsuway nila, disaster ang nangyari. Alam niyo, nakakalungkot lang mga kapatid. Dahil hindi lang sila, kundi pati tayo ngayon ay damay sa kanilang pagsuway. Amen? Hallelujah! Nagkasala sila, lahat ng mga tao ipapanganak pagkatapos nila ay mga makasalanan na rin. Lahat tayo sa lugar na ito, we are all sinners.
Dahil yun ay namana natin sa ating lolo at kay lola. Kay lolo Adan at kay lola Eva. Diba? Sabi ng Diyos mga kapatid, sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Yun ang utos ng Diyos. Kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Amen? Pero sumuway si Adan at si Eva. Alam niyo mga kapatid, totoo nga. Dahil sa pagsuway ng tao, pakinggan niyo ito kapatid ko, nagkaroon na tayo ng taning sa buhay. Tama ba? Anong ibig mo sabihin, Pastor? Pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao. Tama ba ako? Mali. Kaya nga may pinagpipray tayo every Sunday, mga may sakit at karamdaman. Tama ba? Tama po ba, mga kapatid? Sabi ng Romans 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pagsuway, pagsuway. Naghari ang kamatayan. Anong sinasabi nito mga kapatid? Lahat ng tao sa ayaw at sa gusto mo ay mamamatay. Ako lang ba naniniwala? Ako lang ba naniniwala? Lahat ng tao ay mamamatay dahil ang kamatayan ay naghari sa lahat ng mga tao. Amen? Biyaya na lang ng Diyos kapag umabot ka ng 100 taon. Tama ba ako? Biyaya na lang ng Diyos kapag umabot ka ng 100 years old. Pero pag lumagpas ka ba nun, oh grabe. Diba? Talagang, hallelujah, grabe ang favor mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, patunay, di ba? Sabi ng Diyos, mamamatay ka pag kinain mo yan. Totoo ba? Totoo ba? Naranasan. May mga kamag-anak tayo na hindi na natin kasama ngayon. Bakit? Patay na sila. Kaya alam niyo mga kapatid, amen? Tingin kayo lahat sa akin. Tingin kayo lahat sa akin. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag ang Diyos ay nag-utos, seryosohin mo. Kapag ang Diyos nagsalita, pakinggan mo. Huwag mong baliwalain. Amen? Bakit kapatid ko sa Panginoon? Sapagkat hindi nagbibiro ang Diyos. Ulitin ko, hindi nagbibiro ang Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva, sa oras na kainin nyo yan, yung bunga na yan, ay pinagbabawal kong kainin ninyo. Tiyak! Ibig sabihin ng tiyak, sigurado, mamamatay ka. Amen? At nung kinain ni Adan at ni Eva, diba, hanggang sa panahon natin, totoo bang sinabi ng Diyos, namatay nga ba ang tao? Mamamatay nga ba ang tao? Hindi sinabi ng Diyos, it's a prank. Hindi, di ba? Sineryoso ng Diyos, ginawa niya ang kanyang sinabi. Kaya kapag narinig mo ang utos ng Diyos, mga kapatid, seryosohin mo. Amen po ba? Amen. At hindi lang yun, ituloy pa natin ang pagbasa. Ito yung sumuway na sina Adan at Eva sa Diyos. Genesis chapter 3, verses 16 to 19. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Ayan na. Manganganak kang may paghihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa, at siya ang mamumuno sa iyo. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo, at kakain ka ng tanim sa parang. Verse 19, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat dyan ka kinuha. Ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik. Binabasa pa lang, parang ang bigat na, Alam niyo mga kapatid, ang trabaho ay present na noon bago pa magkasala ang tao. At gusto kong sabihin sa bawat isa, ang trabaho noon bago magkasala ang tao ay pagpapala. Magaan. Pero nang sumuway sina Adan at Eva sa Diyos, amen, pumasok ang kasalanan, ang trabaho ay naging paghihirap o kabigatan.
Pero yun yung sabi, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Bago ka kumain, bago ka umani, pagpapaguran mo talaga. Amen po ba? Amen. Sino sa inyo madali na trabaho? Madali na trabaho, pastor? Easy ang trabaho. Love na love ko nga yung trabaho, pastor eh. Amen. Ayoko na nga mag-day off eh, sa sobrang lang. Hindi, di ba? Halos na hinihintay mo laging Biyernes eh. Tagal naman pero Lunes pa lang. Trabaho na naman. Kasi di ba, grabe yung trabaho, ang bigat, nakakapagod. Alam niyo mga kapatid, amen? Anong pinaparating sa atin dito ng salita ng Diyos? Kahirapan, paghihirap, mahihirapan. Grabe ang consequences ng pagsuway sa Diyos. Kaya mga kapatid, pakinggan mo ito, tingin kayo lahat sa akin. Kung ayaw mong lalong mahirapan sa buhay, huwag kang susuway sa Diyos. Nahirapan si Adan at sina Eva nang sumuway sila sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Meron pang isang tagpulit sa Bible, si Haring Saul. Siya ang kauna-unang hari sa Israel. Tinulungan ng Diyos sa talunin ng mga kalaban nila. Kaya lang pati siya sumuway sa Diyos. May inutos ang Diyos sa kanya. Amen. Sasalakayin nila ang mga kalaban nila, ang mga Amalekita. At ang utos ng Diyos ay ubusin lahat. Sabi niya, Haring Saul, sasalakayin ninyo yung mga kalaban. Ubusin lahat, walang ititira. Papatayin lahat, matanda, bata, walang ititira. Kaya lang si Saul ay nagmataas o naggaling-galingan. Tingin niya, mas alam niya ang gagawin kaysa sa Diyos. Ang ginawa niya, meron siyang mga itinira. Hindi niya pinatay yung hari mismo ng kalaban nila. At ganoon din yung mga hayop na magaganda ang klase. Alam niyo ang nangyari mga kapatid? Nalungkot ang Diyos sa pagsuway ni Saul. 1 Samuel 15 verse 10 to 11. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Samuel na sinasabi, ikinalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul sapagkat siya ay tumalikod sa pagsunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. Kinalungkot daw ng Diyos ang pagsuway. Amen. Ni Haring Saul. Alam niyo nangyari? Tinanggal siya ng Diyos sa pagiging hari sa Israel. Nawala sa kanya ang karangalan. Nawala sa kanya ang kaharian. Alam niyo mga kapatid, sinubukan pa niyang suhulan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog sa Diyos, pero hindi pa rin natuwa ang Diyos. At dito nga na-quote yung isa sa popular na talata sa Bible. 1 Samuel 15:22, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Sabi sa English, obedience is better than sacrifice. Sabi ng Panginoon, mas mahalaga sa akin ang pagsunod kaysa sa mga hinahandog nyo sa akin. Kung handog kayo ng handog sa akin, pero kung masuwayan kayo, sabi ng Panginoon, hindi rin siya nalulugod. Amen po ba? Maraming salamat, narito tayo sa church. Amen, yan ay paghahandog. Maraming salamat, umawi tayo ng papuri sa Panginoon kanina. Yan ay paghahandog. Kaya lang ang problema mga kapatid, mamaya paglabas mo dito, susundin mo ba ang mga napakinggan mo sa pangangaral ngayong umaga? Kasi sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Amen po ba? Ngayon, ano naman pinapakita nito sa atin? Ang mga bagay na iniingatan at pinapahalagahan natin ay pwedeng mawala sa atin kapag sumuway tayo sa Diyos. Hari si Saul, siya ay may karangalan, di ba? Siya ay merong kaharian, pero inalis sa kanya lahat ng Diyos dahil lang sa kanyang pagsuway. Amen? Meron bang isa? Si Jonah. Si Jonah ay inutusan ng Diyos na pumunta sa lugar ng Nineveh. Pero sumuway din si Jonah. Siya ay pumunta sa ibang lugar. Habang siya ay nandoon sa paglalayag, papunta sa lugar na hindi naman yun ang inutos ng Diyos, dumating ang napakalakas na bagyo. Jonah chapter 1 verse 4, ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na uno sa dagat, anupat ang barko ay nagbantang mawasak. Ano naman ang pinapakita nito sa ating mga kapatid? Binabagyo ang mga sumusuway sa Diyos.
Binabagyo ng problema, binabagyo ng krisis, binabagyo ng mga suliranin. At pansinin niyo mabuti ha, ang Panginoon ang nagpadala ng bagyo. Kaya kung ikaw, pakinggan mo ito, kung ikaw ay nakakaranas ng bagyo ngayon, hindi yung pisikal na bagyo, kundi yung mga bagyo ng problema, mga hindi magagandang nangyayari sa iyo ngayon, alam niyo mga kapatid, magsuri agad ng sarili. Panginoon, sumuway ba ako sa iyo? Panginoon, ano ang sinuway ko sa iyo? Ipakilala mo sa akin at patawarin mo ako. Mamaya may altar call tayo. Amen po ba? Amen. So ang summary ng second point mga kapatid, disaster and disobedience sa Diyos. Pangatlo at panghuli ngayong umaga, obedience activates ang pinapagana ng pagsunod sa Diyos. Amen? Kung ang pagsuway sa Diyos ay nag-activate ng hindi magagandang bagay, kabaliktaran naman, ang pagsunod sa Diyos ay nag-activate ng mabubuting bagay. Amen? Sige, gusto ko ulit magtanong mga kapatid ngayong umaga. Sino po sa inyo nang ikaw ay magsimulang sumunod sa Diyos ay nagkandaloko-loko na ang buhay mo? Naging magulo ang buhay mo, buhay nyo. Gusto ko makita ang kamay. Gusto ko makita. Sumunod ako sa Diyos, Pastor, nagkandaloko-loko ang buhay ko. Gusto ko makita. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Meron po ba? Meron po ba? Sigurado, wala. Okay, papalitan ko yung tanong. Sino naman sa inyo nang magsimula ng sumunod sa Diyos, sa kanyang mga salita, ay doon naman nagsimulang maging maayos at pagpalain ka ng Panginoon? Gusto ko makita ang kamay. Gusto ko makita yung kamay. Gusto ko makita yung kamay. Amen? Amen? Sige po, pakibaba na. So mga kapatid, kayo na ang nagsabi. Kayo na mismo nagtaas ng kamay. Kayo ang patunay. Tama po ba? Dahil yun ang totoo mga kapatid. Ang pagsunod sa Diyos ay nag-a-activate ng pabor ng Diyos. Nag-a-activate ng kapangyarihan ng Diyos. At nag-a-activate ng pagpapala ng Diyos. Diba? Katulad ni Emily Watson sa introduction ko kanina, namangha ang Pangulo ng Estados Unidos sa kanyang pagsunod sa amo niya. Kaya ang nangyari, gusto siyang kunin sa White House. Bakit gusto siyang kunin? Gusto siyang i-promote ng Pangulo. Dito ka na magtatrabaho ngayon sa White House. Ikaw na ang sekretary ko. Alam niyo mga kapatid, ganun kasi yon. Amen? Pakinggan ninyo ito. Matutuwa ang pinaglilingkuran ng taong masunurin. Natutuwa ang pinaglilingkuran ng taong masunurin. Nagkaroon si Emily ng pabor sa Pangulo dahil sa kanyang pagiging masunurin. Ganon din sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng pabor sa Panginoon kung ating sinusunod ang Panginoon. Amen? Amen? Anong klaseng pabor? Mga kapatid, alam niyo kung anong klaseng pabor? Hindi lang makikinig ang Diyos sa panalangin mo, kundi gagawin ng Diyos ang pinapanalangin mo. 1 John chapter 3 verses 21 to 22. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Gusto mong tanggapin mo ang hinihingi mo sa Diyos? Sino ganun gusto ngayon? Tanggapin mo yung hinihingi mo sa Diyos. Sabi ng talatang ito, sundin mo ang kanyang mga utos. Amen po ba? At ang gagawin mo ay yung mga kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid ko sa ating Panginoon, sa ating pagtatapos, amen. Luke chapter 11, verses 27 to 28. Amen. Luke chapter 11 verses 27 to 28. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan, "Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo." Pero sumagot si Jesus, "Higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos." Habang nangangaral daw si Jesus, may biglang babae doon sa crowd na biglang sumigaw, "Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa iyo." Pero sabi ni Jesus, pagtingin niya, tama,
Pero higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Sino tinutukoy dito ng babae? Si Maria. Diba siya ang ina ni Jesus? Palad ang nagsilang sa iyo at ang nagpasuso sa iyo. Amen? Si Maria ang nanay ni Jesus. Pero, amen, alam nyo, di ba hanggang ngayon sabi ay mapalad daw si Maria gaya na sinasabi ng mga malalaking simbahan. Tama ba? Pero alam nyo mga kapatid, pakinggan mo ito. Mas mapalad ka kay Maria kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, tama, pero mas higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid ko sa ating Panginoon, amen, last na, yung may quote dyan, amen, ang taong Kristiyano ay dapat maghangad ng kumpletong pagsunod sa Diyos, kung saan ang buhay ay nakatagpo ng pinakamataas na kaligayahan, pinakadakilang kabutihan, perpektong katuparan ng kapayapaan. Sinasabi ni William Barclay, mga kapatid, walang masama sa pagsunod sa Diyos. Pero mo, highest happiness, makakamtan mo daw sa iyong pagsunod sa Panginoon. Amen. Sabi pa, greatest good. Amen. Grabe. Perfect consummation. Katuparan. At sabi ay kapayapaan. Matatanggap daw natin sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga mga kapatid, kamusta tayo? Maya-maya lang magsusuri tayo ng ating sarili. May relasyon ba talaga ako sa Panginoon? Umiibig ba talaga ako sa Panginoon? Totoo ba talaga ang pananampalataya ko sa Panginoon? Yan ay mapapatunayan sa iyong pagsunod sa Panginoon. Obedience is what God seeks. A matter of obedience. Palakpakan, purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo lahat, amen, ay magsiyuko sa umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise your holy name. Panginoon, ang hindi ko nagawa, ikaw ang gumawa, Panginoon, ngayong umaga. Tulungan mo bawat isa sa lugar na ito, O Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming katigasan ng ulo, sa aming pagsuway, Panginoon Diyos. Narinig namin ang resulta, ang mga consequences, Panginoon, ng pagsuway sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, tulungan mo po kami. Ngayong umaga, ako'y magbabakas sakali. Baka merong first time ngayong umaga. Maraming salamat sa iyong pagpunta, sa iyong pagdalo. Kami ay nagagalak, natutuwa na ikaw ay aming makasama sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, ito ang tamang pagkakataon. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi relihiyon ang tatanggapin mo ngayong umaga. Ang tatanggapin mo ngayong umaga ay ang buhay at tunay na Diyos ang kanyang pangalan ay Jesus Christ. Meron po ba sa aming kalagitnaan habang ang bawat isa'y nakayuko? Amen. Nais ka namin samahan sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Praise God. Meron po ba? Meron po ba? Sa ating kalagitnaan. Amen. Thank you, Lord. Meron po ba sa ating kalagitnaan? Amen. Hallelujah. Pwede ka bang lumapit dito sa harap? Amen. Praise God. Thank you. Salamat. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Dito ka. Amen. Habang sila po ay nananalangin, amen, tumatanggap sa ating Panginoon, praise God, napakagandang pagmasdan, napakasarap sa pakiramdam na tuwing linggo ay merong tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Ngayong umaga, ako naman po ay nananawagan sa bawat isa, nagpapaanyaya. Amen. Tayo po ay mag-altar call. Kamustahin natin, magsuri tayo ng ating sarili. Ako ba talaga ay sumusunod sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Sumusunod sa kanyang mga salita, sa mga pangangaral na aking napakikinggan, nandoon ba ang aking full obedience sa Diyos? Amen. Hallelujah. Hingin natin sa Panginoon, magkaroon tayo ng obedient heart, obedient faith, na tayo ay sumunod sa Panginoon. Sapagkat ang pagsunod ay may kalakip, amen, na mga pagpapala, pabor, amen, na maranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Binubuksan po natin ang ating harap, ang ating harapan, ang ating altar call, amen. Tayo lumapit, humanap ng lugar, amen, hallelujah. Manalangin tayong lahat sa ating Panginoon.
nagpapakumbaba, nagsusumamo ng pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdang makalikat, sa'yo ay bumisanan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, Lord. Mangusap ka, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagsuway, sa aming mga hindi pagsunod, hindi pagtupad, O Diyos, sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayong umaga. Nangusap ka sa bawat isa, O Diyos. Napakahalaga ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa pamamagitan ng aming labi, ng aming mga salita, napapatunayan ng aming relasyon, ng aming pag-ibig, ang aming pananampalataya sa iyo, kundi nakikita, O Diyos, sa aming mga gawa, sa aming pamumuhay, Panginoong Diyos, lalo na paglabas namin sa lugar na ito. Kita mo ang lahat, Panginoong Diyos. Wala kaming maitatago at mainilihim sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sumunod sa iyo. Nais namin maranasan ang presensya, ang kapangyarihan, ang pabor at pagpapala mo sa aming buhay. Glorify your name. Tayo po'y magsitayong lahat. Sabay-sabay nating awitin ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo ng pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon sa huling pagkakataon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Simulan natin magpuri. Salamat. Hallelujah. Luwalagi ang ating Panginoon. Sa umagang ito, we praise you, Lord. We worship you. Dakilakam, dakilakam, dakilakam. Inamang banal. Glory, 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 glorify Him. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, napakahalaga ng pagsunod. Doon nakatingin ang ating Panginoon. Yun ang hinahanap ng Panginoon, pagsunod. Praise God. Hallelujah. Lalabas tayo sa umagang ito. Amen. Pinalakas muli ng ating Panginoon. Kinausap at tinuruan muli ng ating Panginoon. Amen. A matter of obedience. Tayo po ay manalangin. Amen. Tapusin tayo ni Brother Ogie sa ating closing prayer. Yes, Lord, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Kami po ingatan mo, Lord Jesus, sa mga gagawin pa namin at mga binigay mo kalugod, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord Jesus. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa bawat isa na dumalo. Amen. Na-appreciate po namin ang inyong pagpunta ngayong umaga. Ingat po ang